Hindi papatawan ng anumang parusa ang viral teacher na tila nanenermon sa kanyang mga estudyante sa isang TikTok live. Mismong si President at Education Secretary Sara Duterte ang nagsabi niyan sa ambush interview nang bumisita siya sa paaralan sa Cambodia. Ayon kay VP Sara, naiintindihan niya ang naging damdamin ng guro. Ang una kong naging reaction is tao lang, yung teacher, lahat tayo umaabot sa punto na nagagalit tayo, lalo pag na-frustrate tayo. This is especially true sa mga teachers dahil ang mga teachers natin hindi lang isa na tao yung kausap nila. Ang isang klase ay merong from 25 to 45, sometimes 55 students. Natanggap na rin daw ng bise ang paliwanag ng viral teacher sa Department of Education Regional Office. Nalinaw raw ng guro kung anong pinaghuhugutan niya. Hindi rin daw alam ng guro na naka-live pala siya sa social media. Sa gitna nito, paalala ni VP Sara sa mga teacher. There will be no penalties for the teacher. Just to remind the teacher that if she is angry, she has to pause. Itigil mo na yung klase, and when she's not angry anymore, saka siya klase ulit. So there's a need to pause kapag galit yung teacher. So yun lang yung sinabi ko na i-remind doon sa teacher. Unity Coalition o TDC. Ang kanila pong national chairperson na si Benjo Basas ay ating hingan ng kanyang panig. Ka Benjo, magandang hapon. Alex Santos, welcome sa Radyo Agila. Yes, Sir Alex, magandang hapon. At nagagala kung magkausap tayo mo. Yes, long time no hear, Ka Benjo. Opo, no? opo. O ito, usapin ng teacher. Tulad mo rin, unang-una, nagagalit ka rin ba sa mga estudyante mo, Ka Benjo? Ay, opo. No? Hindi natin mapipigilan po minsan no. Oo. Ano bang ugali ng mga ngayon? Ano bang ugali ang meron ng mga estudyante ngayon? Well, ako pwede ko sabihin generally, no, mababait pa naman ng mga bata, magalang, no. Generally, no. So, ibig sabihin mas marami po 'yan, no. Oo. But of course, may mga ilan talaga, no, na medyo mata-challenge ka, no. Doon sa ugali. No? Medyo nagpapasaway, may ingay, tamad mag-aral, di ba? So, kaya nagagalit, no, yung ilan sa ating mga kapatid na guro. Itong teacher na nag-viral, ikaw, how do you describe her? Based sa inyong kapwa teacher, bakit humantong na ganun? Bakit pinakinggan ko yung mga pinagsasabi niya? Ako okay yun. Para sa akin, okay sa akin yun. In my own opinion, ako tama yung ginawa niya. Para sa akin, tama yung ginawa niya. Kayo, Ka Benjo, anong sa tingin mo as a teacher also? Well, of course, no, syempre, naunawaan namin, no, marami naman nakakaunawa dyan sa mga teachers. Siguro, sa tingin ko, Sir Alex, no, parang sa mga comments, no, pag-comment ng mga teachers, parang 95% pabor sa kanya. No, may ilan lang na hindi. No, pero doon sa general public nung una, medyo talo tayo no. Kami no doon sa public opinion, iba parang gusto siyang ipako sa krus, maraming sinasabi sa kanya, ginawan siya ng memes, no. Syempre kaya nga sabi namin nung at that early, wag muna tayong wag muna tayong humusga. No, parang bigyan naman natin ng laban yung teacher ng benefit of the doubt, no. Tayo natin makapagpaliwanag, and the DepEd will investigate pa naman, no. At eventually, no, nitong mga nakalipas na araw, kahapon lalo na, no, nung Makaulawa, nakita ho namin, no, na opinion biglang nag-shift, no. At naipaliwanag kasi naman natin to, Sir Alex, no, na ang mga teacher ay kanina tinanong mo ko kung nagagalit ba ako. Sabi ko kagad yes. Alam mo, Sir Alex, pag ang teacher na hindi na nagagalit, kahit ang estudyante niya pasaway, o hindi nag-aaral, hindi natututo, walang disiplina, pag hindi nagagalit ang teacher, diyan tayo matakot. Ibig sabihin, wala na siyang pakialam. Ibig sabihin, that teacher doesn't care. No? So, kaya naman, sabi namin, sige, tignan lang muna natin ito, no? And eventually, no, nakita na rin naman po natin. Nagpaliwanag na siya, no, at tinanggap naman siguro nung ating VP at DepEd Secretary Sara Duterte yung kanyang paliwanag, no, kasi hindi na pwedeng
hindi to mapansin sapagkat it Yeah. got the national attention no. Oo. Lahat itong pinag-uusapan. Oo. Ang So, sa well, at akin least, dito, Kabenjo, ngayon, oo. Para lang maput natin into perspective itong no. Ang teacher na ito nag-viral is a high school teacher, tama ba? Opo, High school teacher. Dito po sa Metro Manila. Pag sinabi mong high school teacher, meron ng sariling pag-iisip itong mga estudyante. Tama ba ako? Yes po. Well, compared no sa Yeah. mababa no na Yes. grade level. Oo. Opo. So, kung nakikita niya na gano'n ang pag-uugali ng kanyang mga estudyante, di ba parang nagkulang ba ng respeto na rin ba ang ilan mga estudyante ngayon na Kabedyo? May mga ganyan po. No, marami tayong reports po no na medyo Nakakalimutan nyo yung boundaries nyo Kakalimutan nyo yung boundaries nyo. No, pero sinaksak ng kanyang estudyante. No, namatay. No, may ganyan po. Una sa lahat, hindi nyo kami binabayaran dito para magtau-tauhan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. Pangalawa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto. Ang mga bata naman ay talagang mababait pa rin naman sa mga teacher no? Dahil Oo. siyempre kinikilala naman yung ating mga teacher bilang pangalawang magulang. Yes. Alam mo, sinulat ko dito ang lahat ng kanyang mga sinabi, no? Generally, meron siyang gustong ipahiwatig sa mga estudyante dahil sabi nga niya dito, huwag niyong kalimutan ang boundaries niyo, di ba? Wala namang masama doon pag sinabi niya gano'n, di ba? Hindi nyo kami binabayaran para magtau-tauhan. Na gawin nyo kaming robot at gawin nyong katatawanan sa harapan. Oh. Masama ba yun? Nasabihin nyo na Kabenjo? Of course, hindi. No? Hindi At ron. nasasabi rin naman talaga na, lalo na kung kailangan mong sabihin. Ayun. Itong mas matindi na sinabi niya. Hindi pa ninyo kayang buhayin ang sarili nyo. Hindi kayo marunong rumispeto. Ayun. Parang umabot na siguro sa sukdulan yung kanyang yung kanyang galit dahil nga nawalan ng respeto yung kanyang mga estudyante. Opo. Oo. May ganyan po, no? Oo. Actually, Sir Alex, no, ako naman, siyempre, naunawaan ko rin naman talaga to dahil personal po akong pumunta sa eskwela, nakausap ko yung faculty president, yung principal, no? At, kumbaga, nag-grasp natin yung buong sitwasyon and yung context, no? Of course, no, some of those, hindi ko naman pwedeng sabihin, ano? But of course, yung mga nandun sa kanyang salaysay, no, doon sa kanyang reply, no, doon sa show cause order ng DepEd, no. Of course, no, nabasa na rin naman yan ni VP Sara, no. Kaya naman siguro convinced din ano si VP Sara, no, na talagang yung teacher ay pagkasabihan na lang, no, ng sabi niya nga, 'di ba, mag-pause muna, pag hindi nagalit, saka siya bumalik. Yeah. Mga ganyan. Ganyan naman po, no, normally ang ginagawa ng ating mga guro po. Oho. So, kayo ay in favor sa naging pasya ng DepEd dito? No sanction, no penalties for the teacher? Yan po yung order ng ating secretary. Of course, susundin yan po ng DepEd NCR kasi yung secretary po ay isa rin sa mga disciplining authority, no, along with our regional director, no. But then again, subordinate naman niya yung regional director, no. So, binabantayan namin ito, Sir Alex, no, kasi alam mo, may mga pagkakataon in the past, no, even recently, no, we had a case in Antipolo, no, na yung teacher ay biglang she was slapped with a 90-day preventive suspension, no. So for a wrongdoing that is not yet established, no. So parang may ganun po tayo, no. Ngayon ito rin yung binantayan din po naman namin ito, no. Kasi kailangan makuha naman natin yung paliwanag ng DepEd, no. And we're glad, no, that our secretary, no, sabihin na po natin, nagpakita naman talaga ng empathy, no, dito sa ating guro. Okay. Itong tanong ko sa iyo, Kabenjo, anong mas importante? Yung dunong ng bata o yung kanya pong ugali? That is a combination po, no? It's a combination. Hindi naman natin pwedeng i-take yung isa over the other, no? Kasi talagang napaka-importante rin po nung asal, no, para dun sa buhay, no, dahil syempre hindi naman pwedeng marunong ka lang tapos
hindi Pangit ka ang naman ugali mo. makatao, Tama. no? Oo. Oo, in fact, Sir Alex, no, meron akong nabasang kwento diyan sa I think sa Ford, no, ng Ford, no, na kumpanya, no, na ang pinili niya ay yung the same naman sila, pareho sila ng competencies and everything, di ba? Pero pinili niya yung mabait, yung marunong makitungo sa waiter, magalang, mga ganun na po. Importante rin ito, no? Kaya gusto natin po ma-establish din yung mabuting pag-uugali ng ating mga bata. Dahil eventually sila yung mga magiging mamamayan eh. Sila yung magiging teacher sa hinaharap, no, magiging police, no, magiging news anchor, no. So lahat 'yan sila 'yan, no. Kaya dapat at that early po, no, stage, no, talagang tinitrain na rin natin sila na maging mabuting mamamayan. Oo. Binabasa ko tong DepEd, may ano pala, no, meron palang tawag niyan, yung parang order ang DepEd with regards dun sa Child Protection Policy ng DepEd, no? Dito ba sa pulisiyang ito, nawawala ba yung inyong poder to discipline them? Yes. Pwede kong sabihin na gayon, ano po, no? Although hindi yan ang intention, no, nung DepEd order number 40, no, nung 2012, no? Ang intention yan talaga, protektahan yung mga bata, no? But because of that, sabihin natin explicit po, no, ng mga letters na nandyan, gaya ng definition of child abuse, no, which was actually carried, no, from the child abuse law, the anti-child abuse law, RA 716, ano. Napaka-vague po niyan, napaka-generic, no. Pag sinabi ng bata na siya ay nasaktan sa sinabi ni teacher o ginawa ni teacher, tapos na. No, yun na yun. No, pwede niya siyang kasuhan. Hindi ko sinasabi, Sir Alex, no, na didesisyon na yan kaagad, no. Pero yun nga yung ayaw namin eh, no. Yun pa lang no, na mga bagay kasi one may argue na hindi dadan pa naman yan sa investigation eh. Tama. Alam niyo ang dami, no, Sir Alex, ang dami nating mga cases dito, no. Nadadaan nga sa investigation, pero bago pumunta dumating sa formal investigation, na-stress na ng gusto yung teacher, no, mabaliw-baliw na yung teacher, no. Ang teacher ay nabash na ng gusto, iniskandalo na siya, no. And worse, kinikila na siya, no, in-extort na siya, no, nung ilang mga masasamang loob, no, na ginagamit ang batas para sa proteksyon ng mga bata, ay ginamit, no, para abusuhin naman yung ating mga guro, no. So pagdating dun sa formal investigation, meron siyang formal charge, no. Very likely nabigyan pa siya ng preventive suspension. Kung hindi man siya bigyan ng preventive suspension, ano po, no. Very unlikely po, no, na yung mga teacher po natin, no, sa mga simplest form of supposed discipline, no, lahat po yan ay, mas marami po dyan, I would say, no, ay guilty. No, kahit po sa mga simple, kahit pa sabihin natin guilty siya tapos reprimand lang, no, mukhang hindi nga reprimand, no, 1 month suspension, 3 month suspension, 6 month suspension, napakalaking bagay nito para sa ating mga guro, no. Kaya kami gusto namin i-challenge, no, ang Department of Education, no, that this assurance, this statement from VP Inday Sara, no, today, no, this should be put it in writing, should be put into writing and into policy, should be translated into a policy, no, to establish, no, that this case, no, and the similar cases in the future, no, would somewhat absolve, no, our colleagues po. Ayun, at least nabanggit mo yan, Kabenjo. Tayo nga noon, di ba? Ang teacher nga, binapatungan lang tayo ng ang tawag nito, yung eraser. Opo. Di ba? Pinapalo pa yung mga kamay natin ng ruler. Kita nyo naman si Kabenjo ngayon. Kita nyo naman si Alex Santos ngayon. May nangyari ba sa atin? Wala. Tumino kami. Opo, yun. Yeah, actually, yung argument ng mga ating mga kahenerasyon, Sir Alex, may kita mo din yan sa comment section. Of course, I wouldn't want to romanticize naman that, no? Kasi baka naman sabihin ng mga bata, iba naman yung panahon nyo. Well, tama naman po, no? Pero hindi ko nga po sabihin, no? Bakit dati, no? Mas magaling tayo, no? Pwede ko sabihin, wala pa masyadong technology niyan. Galing tayo sa buhay, nag-aaral tayo sa library, nagbabasa tayo ng smart tayo, di ba? No? Oo. Ngayon iba no? Pero yun nga po, no? Kami naman hindi naman namin ina-advocate yung mamalo ka, no? Ayaw naman namin nung mamamalo tayo ng mga bata. Yung sinasabi lang po natin dito may certain level, no?
discipline that could be imposed upon this, I would say, erring children po. Ayun. Okay. Sana tama yun. Sinabi mo, no, na dapat ang DepEd challenge to na para at least hindi naman malagay sa alanganin ang mga teachers, gawin yung ayusin ng pulisiya para at least kung mangyari man, meron tayong pagbabatayan. Tama ba, Ka Benjo? Yes, ma'am. Yes, sir. Yes, sir. Of course. No, alam mo, mahilig ako sa yes, ma'am. Okay. With that, Ka Benjo, thank you so much for your time. Ingat ka at mabuhay ang inyong grupo. Maraming salamat din po. Thank you. Thank you po. Si Ka Benjo Bazas, ang National Chairperson po ng Teachers Dignity Coalition.